Kararating ko lang. It's Monday as usual. Nabili ko ng hugas wala ako ng kamay. Bumaba ako saglit. Grabe lamig, sinisipon ako Namili ko ng liempo. Higit 2 kilo. Gawin ko, panigang ko yung 1 kilo. Tapos yung 1 kilo gawin kong ano ba yan? Liempo. Lechong kawali ba yun? Lechong kawali. Ayan o. Ganda ng panceta. Tawag nila rito panceta eh. Maganda ba aking naka-frame ba ako? Okay. Ayan. Ang pag Monday usually ganitong setup. So multitasking na naman tayo habang naglalaba. Okay. Ito muna yung aking panigang. Sabay mas maganda panigang. Yung mas maraming tsaka pang lechong. Ito pang lechong kawali. Ano ba talaga? Ito. Ito na lang. Muuga yung mesa. Yung gagawin kong pansigang. Hindi kaya ng kutsilyo to, so tatanggalin ko muna tong ribs. Okay. Tapos alas 12:30 na. Tanghali na naman ako makakatapos nito. Mamayang gabi na naman ako makakatapos nito kasi once a week lang ako naglalabas, so naiipon yung aking laundry. Everyday off lang. Kaya minsan pagka Lunes, naabot ako ng hanggang alas 6 ng gabi naglalaba. Siyempre kasama na doon yung paglilinis ng kwarto. Parang ang sipag no? Okay. Okay. Ano natin yung pang sinigang. Iniwa ko muna. Unahin ko na tong karne para maisalang ko para lumambot ng konti. So parang ang dami yata 1 kilong sinigang. Tama. Ilan lang naman kaming Okay. Parang dami. Parang isang barangay ito Okay. Ito, babalutin ko muna. Mamaya ako na to prepare pang lechong kawali. Lagay muna natin sa rep. Okay. Alright. Ugasan muna natin ang ating liempo. Okay. Parang naging cooking channel yung ating page. Related pa rin naman yan. Kaya nga yung title ng ating page is Kwentuhang OFW Life in and Adventure.
Eh, syempre, kasama na to sa araw-araw na buhay ng isang OFW like me. Oops. Related pa rin naman yan. Yung mga ano dyan, mga gustong trabaho abroad, yung nagwabalak-balak pa lang. So, ganyan ang magiging scenario nyo pagka nakarating kayo ng ano. Well, dito sa Europe ganyan. Meron namang halimbawa dyan sa Middle East. Galing rin ako dyan. Most of the time naman, yung pinanggalingan ko, mga pinagtrabaho ko is mga nasa food industry naman, hotel. So, yan, may mga free meal na yan. During, pag naka-duty kayo. May mga free meals na yan. At kahit doon naman sa accommodation, like yung trabaho ko dati sa Jeddah, Saudi, meron naman kaming cafeteria. Lagyan ko muna sibuyas. Yung ating yun sa nabako yan. Pagka sa food industry kayo nagtatrabaho, hotel, usually may mga free meal na yan. Yung sa trabaho ko dati sa Bahrain naman, during lang, pag naka-duty ka lang, syempre, pag panggabi ka, kasama na doon, dinner, free meal na kayo sa dinner. Tapos pag umaga ka, syempre, breakfast. Alright, kailangan natin ng pakuluan. So, hindi nyo na magiging problema yung pagkain nyo, hindi na kayo magbaba. Well, kung halimbawa namang sa ibang industriya kayo nagtrabaho, siyempre wala akong exact idea, pero based sa mga naririnig ko, nagbabaon yung iba, nagluluto pa bago pumasok. Additional timing yan sa pagpe-prepare. Okay, sibuyas. Okay, lagay natin yung ating liempo. Okay, inuna ko to para mas malambot siya. Okay. Alright. Okay. So, yun. Prepare muna kayo ng siyempre pagkain nyo. Magutom kayo sa trabaho, siyempre pagka wala kayong baon. Yung iba sa hindi food industry ang napasukan. So ayan, di ba? Bago kayo sumubok mag-abroad, isipin nyo, pag-aralan nyo muna mabuti kung kaya nyo yung ganun setup. May malaking pagkakaiba talaga yan pagka sa atin dyan sa Pilipinas at saka sa abroad. Okay, so tunray ko lang maipakita itong ganitong senaryo. Messy yung medyo hindi Okay, try ko munang lagyan ng 1 liter na tubig yung Mayroon pa tayong lumang kamatis dito, gamitin na natin. 1 litro sa 1 kilong baboy, pwede na siguro yun. 1 kilong pork.
Try natin huwag masayang yung mga ingredients natin kasi mahal na ng bilihin. Alright. Ayan. Tapos yung natapos na pala yung video. Every 14 minutes kasi yan, yung nagamit kong camera is every 14 minutes nag-stop siya. Pag hindi ko nakita, mangyayari nun, hindi ko alam kung na hindi na pala nare-record. Alright, continue. Sinagot ko lang yung aking boss. Okay. Right. Ayusin ko na ngayon yung aking gulay. Okay, yun. Sana ako. Malapit lang. Actually kanina bago ako bumaba, nagsalang na ako ng first laundry ko. Hindi ko kasi pinagsasabay-sabay yung patrabaho saka yung pang araw-araw yung pambahay hindi na masyadong nadudumihan yan, so kailangan pa rin siyempre labhan. Okay, talong later ko na lang yan hiwain. Ginagawa ko, siyempre, hiwain ko muna yung gulay bago ko hugasan. Kasi, di ba? Doble, yan eh. Anyway, this is my, ito yung paraan, yung way ng aking pag-prepare ng mga gamit sa pagluluto. Okay, paraan lang yan. Hop! Siyempre, budget, binabudget. Hindi lahat lulutuin yung kung paano yung kung ilan yung binili mong Ano tayong peeler dyan? Nasaan yung peeler natin? Oy, nasaan? Wala ang peeler. Okay, sana ako. Wala. Inahanap ko kasi yung peeler. Wala na yung peeler. Okay. So, manual tayo ngayon. Okay. Gusto ko kasi sinigang may gabi. Yung medyo lumalapot ng konti yung sabaw. Nasaan na ako? Naligaw na ako. Ano yung saan ako kanina sa aking topic? O yan. Kapag kaya ganito na rin karami, usually kasi nalagay mo na lang sa rep. Para halimbawa, tapos na yung first laundry ko. Halimbawa, kung mamadali ka, kuha ka na lang, iinit mo. Yan yung yan yung ganun ng sistema. Well, kung halimbawa sa ka naman, tulad yung sinabi ko kanina, dyan sa Middle East, usually kapag may mga free meal kayo, okay yun. Kasi hindi nyo napoproblemahin yung babaunin nyo, pagkain nyo. Alright, so separate muna natin yung organico. Hindi kasi uyas. Organico at saka
mga plastic. Dito hiniwalay namin kasi waste management nila. So magkakahiwalay yan yung ganda ng labanos oh. Okay. Kapal ah. Okay, ni-prepare ko na yung mga gulay. Tapos pag na-prepare ko na to, salang na naman ako ng panibagong laundry ko. O di ba? Astig tayo pagka Lunes eh. Lettuce nila lalaki oh. Lalaki oh. Diba? Wala madalang ang dito eh. Walang pechay dito actually. Bok choy tawag niya. Pero dito bok choy. Magsalang ako panibagong laundry. So, bali pag day off, parang hindi ka rin nagpahinga. Ganyan talaga, di ba? So, bago magplano mag-abroad. Ayan, yung mga senaryo. Okay. Ganda ng latubo ng lettuce nila. Okay, tapos talong. Talong pala gulay na nabili. May dalawang talong. Meron pang Sama ko na kaya lahat ng okra. Ang dami ng talong. Okay. Okay. Gasan natin yan. Bali, ito yung tinatawag na tipid sinigang. Alright, yung ingredients natin gagamitin ng aking gulay. Siyempre gabi, ilalagay ko na ngayon. Bakit ko ilalagay? Inuuna yung gabi. Bakit kailangan ko unahin yung gabi? Kasi matagal lumambot ang gabi. Ayan. Sibuyas. Dalawang klase ng sibuyas yung gamit ko. Puti at saka yung pula. Diba? Bakit puti at saka pula?
Para wala na magsasabing mas masarap yung pula pangsigang sa puti. O di ba? Ngayon sa mga ano diyan, sa may mga cooking channel diyan, o tips sa pagluluto para wala na yung wala na nagsasabing mas masarap yung para na wala nang tanong-tanong bakit puti tsaka ay puti o kaya pula yung ginamit na na sibuyas. O ngayon, ang tanong naman, bakit puti tsaka pula yung ginamit mo? Di ba mas madaling sagutin? Hindi mo na kailangan sabihin na mas masarap yung pulang sibuyas sa sinigang o kaya yung puti sa pangsigang. Isa na lang isasagot mo. O di, ang isasagot mo na lang pagka bakit puti tsaka bakit puti tsaka pula yung ginamit ng pasigang, parang hindi mo na itanong kung bakit puti lang, para hindi mo na sabihin na mas masarap yung pulang sibuyas sa puting sibuyas pangsigang. Di ba? Okay, yung valid ba yung sagot ko? Alright, nasalang ko na yung actually nasalang ko na yung karne kanina pa, pinapalambot ko. Tapos nilagay ko na rin yung gabi kasi medyo matagal lumambot yung gabi. Okay, tuling ko na nga ito, sagabal pa to sa rep hindi ko na nilagay yung lahat ng gulay na nabili ko kasi masyado marami, so nagtira ako ng ilan at pagka nagluto ka sa susunod meron pa. Yan ang discarding OFW. Tapos lagyan natin ng konting sili para pampagana. Mamaya naman lulutuin ko papalambutin ko yung pangmetsong kawali. Pa ako 1 kilo ron Okay. Yun naman ayusin ko naman yung next laundry ko. Okay. Sili. Okay. Bakit natin konti ito at masyado mahaba. So dahil wala akong pechay na makita, ginagamit na lang ko usually ito, romaine lettuce. Pwede naman yan. Kahit any available gulay sa lugar nyo, gamitin nyo na. Lagyan nyo ng broccoli sinigang nyo, bakit hindi mo magreklamo yan? Diba? Imagine nyo na ba yung lasa ng sinigang kung broccoli yung ginamit yung gulay? Sarap kaya yun. Subukan ko kaya yun, no? May magsabi lang sa comment. Okay, sige, subukan mo nga. Subukan ko talaga yun, no? Kasi hindi ko alam kung paano lasa nun Ini-imagine ko ano kayo lasa nun. Broccoli sa sinigang. Okay. Okay na yung aking lettuce. Ang dami yan lang. Diba? OFW budget. Sinigang. Okay. Ayusin ko muna yung aking next laundry. Tama kayo yung framing ko. Tapos na yung
Tapos ko na niluto yung sinigang. Tapos kasalukuyan ako nagluluto ng kanin. Ayan, iniinin na lang. Ayan, multitasking tayo ngayon. I think naririnig din yung laundry. Yung nakasala sa laundry. Habang naglalaba, nagluluto ng pananghalian. Kasama na rin dyan pati yung hapunan tsaka umagahan kinabukasan. So, ayan ang sistema ng isang OFW. Kaya isip-isip din kapag gustong mag-abroad. Isa yan sa mga challenges sa araw-araw na pamumuhay sa abroad. Alright. Halos 1 hour pa. Tapos pagkatapos yan, salang uli ng isa. Kasi minsan na lang ako nag-laundry ng within a week. Every day off lang. Kasi lalo na pagka masyadong maraming trabaho. So, yun. Alright. Habang iniinin ko yung ang kanin, sasampay naman ako ng unang laundry. Tapos naisalang ko na rin yung second. Mamaya yung mga kumot naman. Diba? Parang wala rin. Day off. Most of the time nagagamit ko siya sa kasi siyempre ganyan talaga. Pagka mag-isa ka sa abroad, lahat yan gagawin mo. Laundry, luto, pamamalengke, kaya paano ang tanong paano kapag hindi ka marunong magluto? Isa yan sa mga konsiderasyon bago mo isipin planuhin mag-abroad. Anyways, marami naman ang nabibilihan ng lutong pagkain, pero take note, diba? Mag-abroad ka pa. Tapos yung kinikita mo, siyempre alam naman natin na kapag lahat bili, walang mangyayari sa pinagpaguran mo, diba? Tapos hindi ka marunong mag-laundry, diba? Tendency, punta ka sa laundry shop, magbabayad ka. Siyempre, lalo na sa mga matatagal lang nakikipagsapalaran sa abroad, alam nila yan kung gaano kahalaga yung pagod, yung hirap. Actually, yung pagod, madali lang yan. Sabi nga ng kahit itanong nyo sa mga matatagal na sa abroad, baliwala yung pagod na yan. Ang pinakamahirap sa nag-a-abroad na tinitiis at sakripisyong binabata nila. Ang lalim yung sinasabi ko yung alam mo yung sakripisyong araw-araw na tinitiis nila, yung napakalayo mo sa pamilya mo. Di ba? Ngayon, anong gagawin mo? Diba? Gagawin nyo kung nasa ganyan, kung mga ilang taon na. Kaya ako, sa loob ng bakit ko ginagawa itong mga to. Unang-una, sabi ko nga, lumaki ako sa paligid ng mga nag-OFW. Kaya ngayon, nung naranasan ko na, dati wala pa, hindi ko masyadong naiisip yan. Dahil siyempre, wala pa tayo sa edad noon. Ngayon, noon na nasa Pilipinas ako, nakita ko paano yung sakripisyo rin ng pamilya ng OFW mismo. Siyempre, hindi lang naman yung nag-OFW ang nagsasakripisyo dyan. Both parties
nagsasakripisyo dyan. Miyembro ng pamilya na nag-OFW at yung OFW mismo. Diba? May igi-igi na lang kung halimbawa yung OFW, gaya dyan sa mga nakakarating gaya yung mga nakakarating sa Europa, sa mga lugar na pwede nilang isama yung pamilya nila. Buti-buti o nakuha yung pamilya o magkakasama sila sa ibang bansa. Nabuti-buti kung ganun. Paano kung halimbawa kagaya dyan sa Middle East, diba? Sa mga lugar na hindi mo pwedeng isama, kunin yung pamilya mo. Well, depende, siyempre lagi yan, depende sa sitwasyon. Meron naman yung mga hindi kinukuha yung pamilya kasi siyempre, ayaw din nilang danasin yung dinadanas nila sa kasalukuyang sitwasyon nila. Siyempre, hindi naman madalang na lang yung mayroong magandang sitwasyon sa abroad. Well, congrats sa mga sa mga nakapag-abroad na maganda yung yung naging sitwasyon. Halos, di ba, kasama pamilya. Pero most of the time, hindi naman nangyayari yun most of the time. Ngayon, ang pinaka-main na subject dito is yung gusto kong sabihin is yung mga plainly talaga nagtatrabaho. OFW yung tatrabaho para sa pamilya, hindi kasamang pamilya. Yan ang talagang may matitinding sakripisyo. Sabi mo, di ba? Well, kanya-kanyang choice yan. Wala namang dyan. Bawat individual naman may kanya-kanyang pananaw sa mga ganyan. Pero yung pinapakita lang natin dito, yung normal, yung usual na setup ng isang OFW. Kagaya ko. Yan, gagawin mo lahat yan. Meaning, pag nag-OFW ka, kasama yan sa paghahandaan mo. Alright. Hello vlog. Welcome to my friend. Okay, sampay ko na yung aking first laundry. Mamaya naman yung second laundry. Habang I think okay na rin yung aking rice. Okay. Mukhang halata yata yung aking rice. Okay.